rehabilitasyon ng Pasig River ang ating pag-uusapan kasama si Department of Human Settlements and Urban Development spokesperson Undersecretary Avelino Tolentino III. Yusek Tolentino, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ADG Jonathan Malaya, sir. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir. Una po sa lahat, Yusek, pwede po bang sa ating mga kababayan, paano nabuo at na-conceptualize ang Ilog Pasig Rehabilitation Project na ito? At gaano po ito kaiba dun sa mga naging Pasig River Rehabilitation Projects in the past? Correct. Gaya po nung nasabi ng ating mahal na kalihim Secretary Jerry Acusar, no, ating pong nagkaroon tayo ng ceremonial launching ng Pasig River Urban Development Program nung Miyerkules, nabanggit po niya na siya po ipinatawag ng ating mahal na First Lady Luis Araneta Marcos upang pag-usapan kung paano bibigyang buhay muli itong Pasig River. At base po doon sa usapan po na yon, nagkaroon po tayo eventually na Executive Order Number 35 Series of 2023 na siyang pinirmahan naman ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. From there po, nagkaroon na po tayo ng Interagency Council for Pasig River Urban Development at tuloy-tuloy na po. Nagkaroon po ng mga technical working group meetings at nagkaroon po ng Interagency Council meeting upang pagsimulan na po itong proyektong ito na medyo malaki po. It's a 25-kilometer stretch, development po ng riverbank ng ating Pasig River. Kaya po napagdesisyonan, tutuunan po muna natin ng pansin, ito pong showcase area na ating pong dinevelop sa likod po ng Manila Post Office. So yun po ang naging approach at ito po medyo kaiba lamang dun sa ating mga dating approach dati dahil itong ating rehabilitasyon ng Pasig River ay ngayon po naka-angkla po sa tinatawag nating urban development. Kaya nga po binigay itong mandatong ito sa DHSUD dahil po dun sa anggulo po ng urban development. Naniniwala po tayo na ang pagpapasigla, ang pagbuhay po sa Pasig River ay maabot natin kung ating pong bibigyan po ang ating mga kababayan ng pagkakataong i-enjoy at i-maximize yung potential po ng riverbank ng Pasig. Naniniwala po tayo na pagka po ang ating mga kababayan magagamit ito pong riverbanks bilang isang mode of transportation, bilang isa pong mode kung saan po, isa pong lugar kung saan sila pwede mamasyal, isa pong lugar kung saan po sila pwedeng magkaroon po ng commercial activities, isa pong lugar kung saan po sila pwede makipagkita sa mga kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay, isa pong lugar kung saan sila pwede magpahinga at mamasyal. Nakikita po natin na dadami po ang makikinabang sa Ilog Pasig, dadami po ang ating stakeholders at magkakaroon po ng level of awareness ang ating mga kababayan na siya na pong tutulong sa ating pamahalaan upang masiguradong laging malinis at laging buhay ang Ilog Pasig. Ayun. Yusek, nabanggit po ninyo na 25 kilometers ang magiging haba nitong development natin, no? So, just to show to the public kung ano po ibig sabihin nito, magmula po doon sa may Intramuros area, hanggang po saan ito? Hanggang Makati po ba ang ating i-develop? Assistant Director General, ang ating pong plano po na buuin po dito ay yung mula po sa bunganga po ng Manila Bay hanggang po dire-diretso, it will cross 5 local government units hanggang po dun sa ating bandang Lupang Arenda, dun po towards the Laguna de Bay. Oh, napakahaba pala. When I imagine it, sir, it sounds very exciting, Yes. napakaganda, very good news sa mga mahilig sa outdoors, lalo na nung pandemya, maraming biglang nag-bike. Alam mo ako, napabili rin ako ng bagong bike at ngayon nakatenga sa garahe ang bike. Baka ngayon pwede ko na lang ilabas ang bike at makapag-bike nga po dyan. Hanggang saan po ba yung pwedeng mabike or malakaran? Sa ngayon po? Yes, ma'am Nina, no, panggitin ko lang. Yung aming pong showcase area ay bukas na po yan 24/7. At sa gabi po, I think from 6 p.m. to around 10 p.m., nakailaw po yung ating mga installations dyan at meron din po tayong water features po dyan na pwedeng ma-enjoy na ating mga kababayan. At maganda ho kasi ang likod po niyan, yung post office, nakailaw din po. At yung sa gilid naman po, meron po makikita natin both ang Jones Bridge at ang ating po MacArthur Bridge na nakailaw din po pagkagabi. Nagpapasalamat nga po ako sa Manila Police District at nagkaroon na po ng deployment sila ng tourist police. Andun po kami kagabi, nakita natin. Madami na pong tao ang gumagamit at usapin po ng bisikleta, Ma'am Nina, marami po kami nakita mga pumunta po doon ng mga kababayan natin na bisikleta ang gamit. Sa ngayon po, medyo maiksi pa po yung ating na-develop doon sa portion ng riverbank na sa, ayan po, is between the Jones Bridge and the MacArthur Bridge lamang po ang ating na-develop.
Pero makikita niyo po, doon sa ating showcase area, meron pong transition po yan din sa ilalim kung saan makakatawid ka po ng Jones Bridge nang hindi ka umaalis doon sa riverbank. So yun po ang ating idea. At kahit naman po ikaw nakabisikleta, pwede ka naman po tumuloy doon po sa normal bike lanes na provided for ng ating local government unit. So the idea really is that this becomes now a main vein that will traverse local government units within Metro Manila that can be used by the public, whether maglalakad, whether magbibisikleta, and then they can shift to the local government units' normal routes. Kung gusto nila dumaan sa bike lane, kung gusto nila dumaan sa pedestrian lane, kung gusto nila mag-shift into jeepneys or buses. And also, patuloy pa rin po gumagana ating ferry system. If they want to shift to the ferry system, we are really promoting intermodes of transportation. Nakikita na natin na pwede ka na ngayon bumahe sa NCR na pwede ka magsimula naglalakad, nagbibisikleta, pwede ka sumakay ng ferry, pwede kang sumakay ng jeep, ng bus, at saka ang ating mga trains. So isa po yan sa major aspect itong ating development is to create that main vein that will traverse, that will become another mode of transportation po. Yung sa ferry, actually, nakikita naman natin noon pa may mga ferry dyan. But minsan, hindi siya tourist-friendly. Kung di ba po sa ibang bansa, it's part of the tour. Dahil maganda siya, maaliwalas, parang sa, kunyari, sa Chao Phraya River, sa Bangkok. Yes, Of course, River Seine, River Thames. I mean, lahat po yan. May river cruise. May mga river cruise. Kailan po tayo magkakaroon ng ganyan? Yan pong ating usapin po na we will develop the 25-kilometer stretch that will be developed via proposals from the private sector. Atin na po pinag-uusapan sa ating interagency council how to put forth proposals from the private sector kung saan sila po mangunguna with their technical resources and their financial resources. Bibigyan po natin sila ng toka doon po sa 9 segments. Yung pong 9 segments na po yun, doon sa ating master plan, nakaakma po doon sa mga localities. No? So meron siyang isang master plan at the same time, we are making sure na medyo nakaakma siya doon sa landmarks and tourist features and economic and commercial features of the locality. So meron isang malaking plano, pero pagdating mo po doon sa mga lokalidad, kung nasan lalapag yung iyong segment, dapat po nakaakma doon sa local community. So yun po, linitignan po natin yan, baka medyo mas mahaba-haba. Pero more importantly po, Ma'am Nina, while we are doing that, while we are working towards bringing the private sector's capital into this project, atin na pong sisiguraduhin na magtutuloy-tuloy ang connectivity. Uunahin na po natin yung foot traffic. Uunahin na po natin yung connectivity ng ating mga inter-LGUs para po sa ganon, makita po ng private sector, ayan na, nagsisimula na itong Pasig River Urban Development, ginagamit na ng tao, meron ng foot traffic, meron ng interest para po makita nila kung paano din nila pagpaplanuhan yung development of each segment. And let me just say congratulations dahil 6 months after po na-issue itong Executive Order number 35, ay nakita naman natin, no, a very significant na po ang May resulta. accomplishment na. Oo. Yes. So, paano po ito nagawa? At ilang taon pa po aabutin bago makumpleto ang proyektong ito? First of all po, Ma'am Nina, maraming salamat po sa inyong congratulations. Meron na pong nagawa pero madami pa akong kailangan gawin. At tuloy-tuloy pong pagtutulungan ng ating Interagency Council, kasama po ang bumubuo, lahat ng miyembro po nito, lalong-lalo na po mga kasama natin sa MMDA, sa DILG, at lalong-lalo po sa DNR. Ma'am, banggitin ko lang po, no? Ito pong ating Pasig River Urban Development kasi po meron po mga kababayan pa rin tayo nakatira along the danger areas, ano po? Ito pong along the riverbanks. Kasama po ng programang ito is to make sure that we bring them into more sustainable, more safe resettlement. So, as part of this Pasig River Urban Development, we are also proposing to put up housing settlements for our citizens who will be affected by this program. Pero ang gagawin natin, uunahin muna natin pagtuunan ng pansin yung mga areas na wala pong nakatayo, wala pong mga naka-erect na mga settlements. At isasabay po natin, habang po tayo nagtatayo ng settlements dito sa may PPA, PCG area, meron na po tayo na-identify. At habang po tayo nagde-develop ng settlements doon naman sa other end, doon sa may lupang arenda, atin na pong idudugtong lahat. So we are in close coordination with the DNR, atin pong sinusubukan ipaproclaim yung mga na-identify nating housing sites na magiging permanent sites naman na patitirhan ng ating mga kababayan upang mapababa ang presyo. Kasi po,
Duktong pa dito sa ating EO 35, meron din po tayong Executive Order number 34 kung saan nagsasabi na ito pong ating government idle lands ay dapat po ituon po sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program. So pagka po nailagay natin itong government idle land dito, tiyak pong mapapababa po natin yung presyo ng ating pabahay na siya pong paglilipatan ng ating mga kababayang nakatira po sa danger areas along the Pasig River bank. So ito pong lahat ng ito, connectivity po, baka po mga 2 to 3 years, pero yung buong projects po na ito, na ating pong hahanapan ng proposals, it will come in phases po, baka ho hanggang matapos ang term ng ating Pangulo, ito pong mga segments, matatapos ang development. Ayun, sana po, Yusek, tuloy-tuloy yung ating development para makita ng ating mga kababayan na hindi lang tayo magaling sa simula, ngunit maitutuloy-tuloy natin itong programang ito moving forward. So, interesado po kami, Yusek, doon sa post office kasi nabanggit nyo po na may ilaw yung post office at bukas ito from 6 o'clock hanggang 10 o'clock. Ano po kaya ang plano? Ano po ang plano ng ating pamahalaan doon sa post office kasi narinig ko parang gagawing hotel. Yeah. What is the long-term plan for the post office? Right, ADG, yung ito pong for the post office, hindi po sakop po ng ating interagency ng Pasig River Urban Development. Yung lahat pong aming likod, yung river bank po ang aming sakop. At this point, we just make sure that it's well lit so that we are able to attract people. We are able to make sure that the safety of our visitors by the showcase area is ensured. Okay. Well, we're very excited. Baka may nakikinig sa atin ngayon, no? Post Doon sa office. post office na yan dahil napakalaking dagok nung nakita po natin na nagliyab. And now we have a chance to do something about it, make it better. May iba nag-suggest gawing museum Yes. or multifunctional, pwedeng hotel, museum, restaurants. So sana meron ng maumpisahan na rin yan. Yeah, it looks like mayroon namang master plan ang ADG, Postal Corporation. Ang aming po naging parameter naman on our side when we develop the showcase area is to make sure na kahawig naman po siya ng post office para po hindi mag-contra at in fact mag-complement po yung design ng aming showcase area with the post office kung ano man po ang magiging future plans para dito. Yes. Yusek, sa tingin nyo po, gaano po kalaki ang impact ng proyektong ito sa ekonomi at turismo sa ating bansa? At ano pa po ang mga hakbang para sa ating mga kababayan na naninirahan sa gilid ng Ilog Pasig? Pero sa tingin ko po, hindi na masyadong marami sa Ilog Pasig eh. Yung mga tributaries ng Ilog Pasig, doon yung karamihan sa mga nakatira sa ilog. In terms of impact po, ADG, unang-una, magkakaroon po tayo ng isang major transportation vein that will cut across local governments of NCR. So isang malaking bagay ito dahil makikita natin, hindi tayo kailangan mag-rely dun sa ating mga nakasanayang rota. Meron tayong pwedeng maging rota medyo mas maiksi, medyo mas mahaba na kaunti, pwedeng lakarin, pwedeng bisikletahin. Makikita natin itong rotang ito, pwede tayong maglabas-pasok from the river banks and then saka tayo papasok dun sa kalsada natin sa LG. Unang-una, it will give our citizens, our NCR residents, a level of mobility na hindi po nasasayang ang kanilang oras. So nagkakaroon po tayo ng individual efficiency. That's number one. On top of that, yung sa riverbanks po, naniniwala po kami that the foot traffic that it will attract will create economic value, will create commercial activities, and therefore it will become a new tax base for the local government units and also for the national government agencies involved na siya pong pwede natin pagkunan po ng ng ating pang-maintain para dito po sa ating proyekto at to make sure na tuloy-tuloy po ang pag-aalaga nito at tuloy-tuloy pong magagamit ito na ating mga kababayan. So, madami po kami nakikita dito, ADG, no? Maliban doon sa economic, maliban doon sa commercial, maliban doon sa pag-increase ng land values, ng real estate surrounding the area, isa pa hong napakalaking bagay na pwedeng dalhin na ito pong ating Pasig River Urban Development is that baka po patuloy dumami ang gumagamit ng Pasig River, baka patuloy po tumataas ang stakeholders ng Pasig River, patuloy po ang dumadami ng kakampi ng Pasig River. Ibig sabihin po, hindi kailangan ang pamahalaan ng mismong siyang magbabantay ng paglilinis ng Pasig River. Lahat po ng ating stakeholders magkakaroon po ng level of awareness na panatiliing buhay ang Pasig River. At pagka ito po nangyari, it will give NCR a level of climate resilience na hindi po tayo basta babahain. So yun po, no, in terms of climate resilience, in terms of making sure that we are resilient paglaban sa flooding, at alam po naman natin, madalas po ang pagdating ng ulan at bagyo sa ating bansa,
magkakaroon po tayo ng river na maaasahan nating maisasalba tayo mula sa baha. Yusek, ano po sa tingin ninyo ang dahilan ng pagpili sa DSUD bilang head ng Interagency Council for the Pasig River Urban Development? At kumusta naman po ang inyong koordinasyon with other member agencies? The last time we had the MMDA naman. Kagaya po na nabanggit ko kanina, medyo iba po ng kaunti yung approach. The rehabilitation of Pasig River will be anchored on urban development. It will be anchored on creating activities. It will be anchored on bringing in the private sector. It will be anchored on promoting stakeholdership. It will be anchored on bringing in communities, no? So dahil po medyo ganun ang approach, dito po ibinigay sa amin sa urban development. Dahil DHSUD, we are not just in charge of human settlements development, yung housing po, but we are also in charge of urban development. Medyo bago lang po ang aming tanggapan, 2019. So we're taking this as a challenge na ipakita natin na if we are able to maximize the potential of urban areas, specifically ito pong Pasig River, makikita po natin na mas mahalaga natin. It's a way to make sure na naalaga itong ating Pasig River. Pero ma'am, dagdag ko lang po, hindi po na wala po yung tuloy-tuloy na paglilinis ng tubig to making sure that the quality of the water is good. Kasi po dito sa ating Interagency Council, kasama pa rin po ang DNR, patuloy po ang kanila pong efforts paglilinis. Kasama po natin ang PCG, patuloy po ang pagbabantay nila ng Ilog Pasig. At ang MMDA po, wala pa rin usawa sa paglilinis ng mga areas na concern nila. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at sa update na yan. Good luck po, kaisa nyo kami dyan po sa Pasig Rehabilitation Project. Undersecretary Avelino Tolentino ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Salamat po. Maraming salamat din po, Ma'am Mia, and maraming salamat po, ADG Jonathan. Maraming salamat po, magandang tanghali po sa inyo tagapanood.